Muli akong humugot ng malalim na paghinga at tinignan ko ang hawak ko. Humakbang ang mga paa ko palabas ng aking mini library at paglabas ko'y sinalubong agad ako ng mga pinsan ko. "Don, let's go!" Ani ko at lahat kami sabay-sabay nang lumabas ng aking silid, pababa ng unang palapag. Napahinto ako sa aking paglalakad na makita ko si Samantha na nakasuot ng uniforme bilang kasambahay, kaya napangisi ako. Lumapit ako sa kanya at binulungan ko siya. "It suits you." Ani ko, tinalikuran ko na siya. "Asawa mo ako, Russell! Bakit mo ako ginaganito?" Malakas niyang sigaw, kaya ang lahat ng kasambahay ay nagulat at napatingin sa amin. "You will never be my wife, Samantha. You drugged me and coerced me to sign the marriage contract that night. Face your retribution for what you did to me." Madiin kong ani na may galit sa aking tinig. Lahat ng kasambahay ay nagulat sa sinabi ko kaya napatingin sila ng masama kay Samantha. Kaya isang ngising pagakang pinakawalan ko. Ngayong alam na nilang lahat ang ginawa mo sa akin. Tingnan ko lang kung makapagbuhay reyna ka dyan sa mansyon namin. Kahit ikaw pang apo ng best friend ni Lolo. "Let's go at ayoko masira ang araw ko ng dahil sa magpinsa na yan." Ani ko tuluyan na naming nilisan ng Henderson Estate. Lahat kami lula ng aming mga sasakyan at tuluyan na namin tinungo ang Cavite. Hanggang sa makarating kami at mabilis naming ipinarada ang aming mga sasakyan sa mismong harapan ng apartment na tinutuluyan ng mga magulang nila Kendra at Francis. Habang nagluluto ng pananghalian ng ina ni Kendra, ay bigla na lamang siyang nagulat ng malakas na tili ng ina ni Francis ang humahango sa loob ng kanilang kabahayan. "Victoria, ano bang nangyayari? Tila ba takot na takot kayo ni Fernan, ha?" Nag-aalalang ani ng ina ni Kendra. Wala ang kanilang mga anak dahil umalis ang mga ito upang makapag-relax muna daw si Kendra. Hinayaan lamang nilang anak nila dahil alam nilang pinagdadaanan ng kanilang anak. May mga tao sa labas. Napakaraming tao." Ani ng ina ni Francis na halos mautal na. Tumayo naman ang ama ni Kendra at pinatay ang TV at lalabas na lamang sana siya ng pintuan nang biglang nagpasukan ng mga bodyguards ng magpipinsang Henderson. Parang itinulos sa mga magulang nila Francis at Kendra na hindi malaman ang gagawin dahil sa matinding takot na nararamdaman nila. "Panginoon ko!" Ani ng ina ni Kendra at tuluyan na nalaglag ang luha nito. Nasa ganoon silang sitwasyon nang pumasok naman si Russell habang nasa likuran niyang mga pinsan niya. Nagulat si Russell nang makita niyang umiiyak ang nanay ni Kendra kaya mabilis niya itong nilapitan. "Teka ho, bakit po kayo umiiyak?" Ani ni Russell habang hawak nitong kamay ng ina ni Kendra. Agad na pinunasan ni Russell ang mga luha sa mukha ng ina ni Kendra na ikinagugulat ng lahat maliban lamang sa mga pinsan ni Russell. Iho, ano bang sadya nyo dito? Kung palalayasin nyo kami dito sa tinitirhan namin, ay wag naman sana. Wala na kaming mapupuntahan pa." Mahinahong ani ng ama ni Kendra at halos maiyak na rin ito na nakatingin sa kanyang asawa. At inisip ang magiging buhay nila kung palalayasin na sila ng mga Henderson. "Naku, hindi ho kami nandito para palayasin kayo. Nandito po ako dahil dito." Ani ni Russell sabay pakita ng dalawang folder na makakapal na halos mamutok na sa dami ng nilalaman nito. Natigilan naman ang mga magulang nila Francis at Kendra at hindi malaman ang gagawin. Si David naman ay nagtuloy sa kusina at siya pa mismong nagtuloy sa pagluluto na naiwan ng ina ni Kendra. "May seasonings na po ba tong tinolang manok nyo? Kung wala pa ho ay ako na ho magtutuloy nito." Ani ni David na ikinalingon sa kanya ng mga magulang nila Kendra at Francis. Hindi rin nakasagot ang ina ni Kendra dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya. Dahil alam ni David na naguguluhan pa ang mga taong sinadya nila, ay tinikman na lang niya ang tinola at napangiti siya na pinatay ang kalan. "Hoy Jefferson! Pumunta kayo dito at kayo na maghain dahil dito na tayo makikain sa kanila. Ang sarap ng ulam." Ani ni David na ikinagulat ng ina at ama ni Kendra. Kulang yung kanin. Magluluto muna ako." Ani ng ina ni Kendra, ngunit pinigilan siya ng ina ni Francis at siya nang kumuha ng sinaing sa bahay nila. Nakaluluto lang din niya. "Pagbalik po ni Mrs. Victoria ay mag-uusap po tayong lahat." Ani ni Russell. At iginayanan niya ang mga magulang ni Kendra sa sofa at tinawag naman ang ama ni Francis na nakatayo at nakamasid lamang. "Maupo ho kayo dito dahil importante ang pag-uusapan nating lahat." Ani ni Russell.
kaya mabilis namang sumunod ang ama ni Francis at naupo agad sa tabi ng ama ni Kendra. Pagkabalik ng ina ni Francis ay tinawag ito ng kanyang asawa at kaya tumabi na din ito sa kanila. Nandito ho ako dahil gusto ko ho muna kayong kausapin bago ko sugurin si Kendra sa Quezon Province. Yan pong anak nyo ay napakatigas ng ulo dahil hindi nagtiwala sa akin. Alam ko ho na nasa isip nyong lahat na may asawa na ako, kaya hindi ako nagparamdam ng 1 buwan sa inyo. Pero ang totoo ay wala po akong asawa, void na po ang kasal namin. At para maunawaan nyong lahat ay gusto ko po sanang panoorin nyo ito. Ani ni Russell, kaya lumapit si Jefferson at binuksan ang laptop sa harapan nila at pinanood ang video na may sounds upang malaman nila kung bakit na ikasal siya kay Samantha. Ang lahat ay titig na titig sa screen ng laptop at hindi sila makapaniwala sa mga nangyari kay Russell. Hindi sila makapaniwala na pinainom ito ng gamot upang mapasunod siya sa nais na gawin ng mga ito sa kanya. Abay, demonyita palang babaeng yan. Nasa na yan at kakalbuhin kong babaeng yan dahil sinaktan niya ang damdamin ng anak ko. Hanggang ngayon ay nasasaktan ang anak ko at umiiyak. Dahil sa inakala niyang nag-asawa ka. Abay, mahal na mahal ka ng anak ko. Galit na ani ng ina ni Kendra na ikinalingon ng mga pinsan ni Russell. Bigla namang napatakip ng kamay sa bibig niya ang ina ni Kendra at napatingin sa kanyang asawa na gulat din dahil sa kanyang tinuran. Kaya natawa na ng mahina si Russell. Pinaparusahan ko na po silang magpinsan. Huwag na po kayong mag-alala. Wika ni Russell na hindi mawala ang malaking ngiti dahil sa sinabi ng ina ni Kendra. Anyway po, kaya ho ako nandito ay dahil dito. Ani ni Russell at kinuha niya ang folder na kulay pula at inilapag sa coffee table. Tinignan niya ang mga magulang ni Kendra at isang ngiti ang sumilay sa labi ng binata. Mr. and Mrs. Thompson, ibinabalik ko na po sa inyong lahat ng inyong negosyo at ari-arian. Itong folder na to ang naglalaman ng lahat-lahat ng dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng inyong ari-arian at mga negosyo ay nasa pangalan na ninyong muli. Wala ho kaming kinuha na kahit na ano. Pati po ang mga pera ninyo sa mga bangko ay nasa pangalan na po ninyong muli. Ang mga negosyo po ninyo for the last year ay nag-boost ng triple. Dahil sa kahit wala naman po ito sa pangalan ninyo, ay hindi ko po pinabayaan. Kaya ang kinita po ng mga negosyo nyo last year ay triple sa dating kinita nito. Kaya po lahat ng pera nyo sa mga bangko ay na-triple din po. Nandito na po ang inyong mga ari-arian at ang mga pera ninyo. Isinasauli ko na po sa inyong lahat. Patawad po kung nagawa ko man kayong alisan ng kayamanan dahil sa matinding galit ko noon. Pero dahil sa pagmamahal ko sa inyong anak, ang lahat ng galit sa puso ko ay naglaho. Wika ni Russell at inabot ang mabigat na folder sa kamay ng mag-asawang Thompson na walang humpay sa pag-iyak at hindi malaman kung paano makapagsasalita ng maayos at kung paano pasasalamatan si Russell. Kayo naman po, Mr. and Mrs. Chavez, katulad po na nangyari sa mga negosyo ng mga Thompson, ay inalagaan din po namin ng mga negosyo nyo at mga ari-arian. Ngayon po ay triple na din po ang kinita ng mga ito at katulad na nilalaman ng mga bangko nila ay ganoon na rin po ang nilalaman ng mga pera ninyo sa bangko. Lahat po ng ari-arian ninyo ay ibinabalik ko na po sa inyong pangangalaga. Umasa po kayo na wala kaming kinuha kahit ni isang kusing sa inyong mga pera. Bagkus ay pinagyaman lamang namin ng mga ito upang pagdating ang tamang panahon ay maibalik ko ito sa inyo na nasa mas magandang katayuan. Humihingi din po ako ng kapatawaran kung nagawa ko man po kayong alisan ng mga yon. Sana po ay naunawaan ng puso ninyo kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon. Pinapatawad ko na po si Francis sa mga nagawa niyang kasalanan sa akin. Ani ni Russell at iniabot niya ito sa mga magulang ni Francis na hilam ng mga mata sa luhang ayaw paampat. Panginoon ko, hindi mo kailangang humingi sa amin ng kapatawaran, iho, dahil nauunawaan ka namin. Napakalaki ng kasalanan sa iyo ng mga anak namin. Nakaranas ka ng kalupitan at pagmamaltrato lalo na sa aming anak na si Francis. Alam mo ba, iho, na sa ginawa mo sa amin ay naging mabuting tao at naging mabuting anak si Francis? Noon kahit na anong sabihin namin sa kanya ay hindi niya kami pinapakinggan at baliwala lamang kami sa kanya. Nilalagpasan kami at hindi kami sinasabayan sa pagkain at puro barkada niyang inuuna niya. Pero ngayon, inuuna niya kami kaysa sa sarili niyang kapakanan at kaligayahan. Higit pa sa kayamanan na nagawa mo sa aming anak.
Salamat dahil minulat mo ang aming anak na hindi lahat ng kaligayahan ng tao ay nagmula sa pera. Salamat dahil minulat mo ang anak namin na ang lahat ng tao ay pantay-pantay, mahirap ka man o mayaman. Salamat dahil sa iyo naging isang mabuting tao ang aming anak. Umiiyak na ani ng mag-asawang Chavez. Hindi na napigilan pa ng ina ni Francis at tuluyan na niya nilapitan si Russell at niyakap ito ng mahigpit. Kami man ng asawa ko'y humihingi ng tawad sa iyo dahil sa nagawa ng anak ko noong gabi ng kanyang kaarawan. Sana ay... Hindi na pinatapos pa ni Francis ang sasabihin ng ama ni Kendra at nagsalita na agad ito. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad sa akin. Mahal na mahal ko po si Kendra at ang pagmamahal na yun na nagturo sa akin kung paano lumimot at magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. Maghanda na po kayong lahat dahil dadalhin na po namin kayo sa inyong mga tunay na tirahan. Huwag na po kayong mag-alala dahil naalagaan po lahat ng inyong mga ari-arian. Ang mga katulong po ninyo ay nanatiling naninilbihan sa inyo at hindi pinabayaan ng inyong mga mansyon. Halina po kayo at dadalhin na po namin kayo kung saan kayo nararapat. Ani ni Russell kaya nagkatinginan sila at napangiti. Inalalayan ni Russell na tumayo ang ina ni Kendra at ni Francis upang makapaghanda na sila. Teka lang, kumain muna tayo, hindi pa naman tayo nagkakainan. Ani ni David kaya naman nabuhay ang malakas na tawanan sa loob ng munting apartment na tinutuluyan nila Kendra. Pagkatapos ng masayang tanghalian nilang lahat, ay nagkwentuhan pa sila saglit. Ang ama ni Kendra at ang ama ni Francis ay hindi matigil sa pagkikwento sa mga binatang kasama nila sa loob ng munti nilang tahanan. Sigurado kung magugulat sila kapag dumating sila dito na wala na tayo. Ani ng ama ni Kendra, dahil sinabihan sila ni Russell na wag na munang sasabihin kila Kendra ang nangyari ngayon, dito sa kanilang bahay. Pagkahatid ko po kasi sa inyo sa mga mansyon ninyo, ay susugurin ko na ho sila doon sa Quezon Province. Ang laki po ng kasalanan sa akin ng anak nyo, dahil hindi siya nagtiwala sa mga sinabi ko sa kanya bago ako umalis. Ani ni Russell sa mga ito. Masyadong nasaktan si Kendra nang mabasa niyang magazine. At simula noon ay hindi na namin siya nakitang umingiti ng totoo. Ngumiti man siya ay makikita mo naman ng kalungkutan ng kanyang mga mata. Ani ng ina ni Kendra. O siya, tara na at nang makaalis na din agad sila Russell dahil baka gabihin pa sila. Ani ng ina ni Kendra, kaya naman mabilis na silang nagsitayuan, pati na din ng mga magulang ni Francis. At masaya silang umalis ng hapagkainan. Kaya naman pala, hindi mo dito pinapunta ang helicopter dahil na ibang plano mo, ha? Ani ni David na natatawa. Pinatawad ko na sila. Ang sarap sa pakiramdam na niyakap ko sila na wala ng galit ang puso ko. Ang sarap sa pakiramdam na marinig ko silang tumatawa. At nakikita ko sa mga mukha nilang matinding kaligayahan. Ani ni Russell. Tama yan, pinsan. Alam mo ba na marami kaming mga natutunan sa'yo? Dati ang mga nagkakasala sa amin sila Marcos ang lumulutas. Pero ngayon sa nakita namin, ang sarap sa puso na magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Ramdam na ramdam namin ang kaligayahan ng bawat isa. At tumatagos ang lahat ng mga katagang nanggagaling sa kanila, sa aming mga puso. Iba ka talaga, pinsan. Ani ni David at isang ngiti ang sumilay kay Russell. So, anong plano mo ngayon kapag nakarating na tayo ng Quezon Province? Tanong ni David kay Russell. Iuwi ko dito si Kendra dito sa Cavite. At hahayaan ko sila Francis na matuklasan nila na wala ng mga magulang nila dito. Gusto kong makita kung anong unang papasok sa utak nila kapag hindi na nila inabutan ng mga magulang nila dito. Ani ni Russell. Magpapagalit ka na naman. Ani ni Jefferson. Dapat lang sa kanila yan, lalong-lalo na kay Kendra. Dahil sumama siya sa lintik na Arman na yon. Ani ni Russell na ikinatawa ng magpipinsan dahil nakikita nila ditong matinding selos na nararamdaman nito kay Arman. Tanga, kahit naman sumama yun dun ikaw pa rin naman ang mahal ni Kendra. Narinig mo naman na sinabi ng mga magulang niya, hindi ba? Gusto kasi ni Kendra na kalimutan ka na, kaya umalis at lumayo muna. Ani ni David. Anong kalimutan? Gusto niyang ikulong ko siya para magtanda siya? O kaya dadalhin ko siya sa isla na hindi siya makakaalis? Kakalimutan? Subukan lang niya. Ani ni Russell na naiinis, kaya panay tawanan na lamang ang mga pinsan niya.